Inaprubahan naman ng Committee on Amendments, Revision and Codification of Laws ng Bangsamoro Parliament ang ilang pagbabago sa Bangsamoro Electoral Code na naglalayong buksan ang halalan sa mas maraming partido at komunidad. Ayon kay Committee Chair Siti Fahani Oyod, ang approval ay nasa committee level pa lamang at dadaan pa sa plenary deliberation sa susunod na session ng Parliament. Nakapaloob sa BTA Bill No. 419 na bababaan ang minimum ng miyembro ng regional political parties mula 10,000 hanggang 5,000. Kinakailangang may 30% women nominees ang bawat partido. Bababaan din ang minimum votes requirements para sa representation ng partido sa Parliament sa 2.5% ng kabuang valid votes at isasabay ang election ng sectoral representatives sa unang parliamentary elections maliban sa non-Moro indigenous peoples, ulama at traditional leaders at itatatag ang mas maayos na certification process para sa sectoral organizations at party sectoral wings. Bukod dito, inaprubahan rin ng committee ang pag-aalis ng none of the above o nota sa balota sa unang parliamentary elections sa ilalim ng BTA Bill No. 396 upang mapadali ang pagboto at maiwasan ang kalituhan. Ang mga balota ay maglalaman na lamang ng mga pangalan ng kandidato at partido at bawat partido ay dapat may official logo. Ang ating committee ay naglalayon na maisumite for the consideration of plenary yung ating committee report by Monday. For the reduction ng membership from 10,000 to 5,000, ang pinaka-simple at basic po na effect nun is marami po ang political parties na pwedeng sumali because from 10,000 to 5,000 na lang po yung kailangan nila na members para sa posibilidad na pwede silang magpa-register as political party. The reduction of the threshold from 4% to 2.5%, of course, ang magiging immediate effect nun is mas marami yung posibilidad na political parties ang makakakuha ng seat sa parliament. As per our approved sa committee level, kung ano po yung nakapaloob dito sa BTA Bill 419, yun po ang na-approve natin. But that does not mean na hindi na po yan pwedeng magbago pagdating sa plenary. So yung mga MPs po na merong proposed amendment as regards the manner of electing sectoral representative, pwede naman po nilang baguhin yan.